kaninang Pilipina. Hindi solusyon ang pagkikil ng buhay ng ibang tao para lamang mabuhay sa mundong kanyang ginagalawan at mas lalong hindi tamang rason ng kahirapan para makagawa ng kasalanan. Kaya ngayong hapon na inyong matutunghayan ang kwento ni Tata Celo. Halina't tumayang mabuti ang Tata Celo ni Rogelio R. Ticat. Pero bago kami magsimula, nais kong ipakilala sa inyo ang mga tauhan. Reggie Camarines, bilang alkalde. Bilang eto naman, si Sofia. Mga magsasaka, Jaco Petrinia, Chico Pinarino. Napaangkapon ko si Pedrinia. Kimberly Bagtan at Eva Bayot. Bilang saling naman ay si Christine Ruel. Bilang Tata Celo, Rochelle May Solis. At bilang mga pulis, si Jessica Marines, at Michael Pedro Onyata, at ang binata, si Ken Brian at dito tayo sa Malaysia naman, bilang batang magsasaka. Maliit lamang sa simula ang grupo ng taong nasa bakuran ng munisipyo. Ngunit nang tumaas ang araw at tumalat na ang balitang pinaga at patay ang si Cabezang Cano, ay napuno na ang bakuran ng bahay pamahalaan. Binabangon niya ang aking saka, kaya tinagap siya. Talaga hindi ko maintindihan. Bakit niya babawiin ang aking saka? Dinaya ko na ba siya sa basihan? Inuso ko ba siya? Siya ang may-ari ng lupa at kasama lang niya ako. Hindi ba? Kaya maraming nagagalit sa akin dahil sa ayaw ko magbigay ng kahit sa pinangako kong anilin. Bakit mo tinagaan sa lesa? Nabawi po niya ang aking saka. Plus pa po ako, pupunta ako doon na ng saka. Hindi ka pera na yun para tagayin mo sa lesa. Kaya nagmamayari lang sa nasasaka mo. Kung gusto kanyang paligay na yung mapapalit sa ano mga oras. Ako po hindi ninyo mauunawaan. Alam po ba ninyong malaki namin ang lupang yun? May isang lamang po na magkasakit ang aking asawa. Embargo lamang po ng kabesa. Pangarap po kong bawiin ang lupang yun. Kaya nga po ako hindi namimigay kahit isang pinangako kong anihan. Kung hindi ko naman po mababawi, masaka ko man naman po. Nakikiusap po ako sa kabesa kanina. Umali po sana besa, wika ko po. Umali po sana. Huwag naman ninyo akong palitin. Ayaw ko po magsaka besa. Gusto kong ako ay matanda na. Ngunit ako ba na may malakas pa? Ngunit ay tinungkod po niya ako na tinungkod. Tingnan po niyo ang putok sa aking loob. Tingnan po ninyo. Paano po ba nangyari, Tata Celo? Pinagkahan niya ako sa aking saka. Saka ang bao. Doon ba sa may saka? Pinalit ako sa aking saka. Ang ikay, yan na lang ang magsasaka. Lamang siya sa baboy. Tinangkod ako. Ay, tinangkod ako, ma'am. Nakikiusap ako sapagkat kung mawawalan ako ng saka, isa doon ako pupunta. Wala na kayong pupunta sa Tata Celo. Patay po ba? Gabi. Lalong humigpit ang hawak ni Tata Celo pareha. Hindi ka nakakausap ng alkalde ni Tata Celo. Mag-aaral o sinanang sumatok. Mapasaway-saway naman ah. Galing sila sa bahay ng kabesa. Abot-abot ang
sinanagdig na sinasasakyan ang dalawa upang makahawin ang ulam o hindi parehas sa mga tao. Patay po ba? Saan tinaga? Saan tinamaan? Bigit ang ipin? Sinsik na matanda. Mga bata, dalhin dito ng seno sa lapan ng alkalde. Hindi pagtabunan ng alkaldigang, hindi pagpatabunan ng alkaldigang sa higad-higad sa juta. Eh, pwede yan. Bakit ginagawa ka yan, Silyo? Bubuha. Nabawi ko niya aking saka presidente. Ayaw. Ayaw ko pong umalis doon. Dati po amin ang lupang yun. Amin po, isang lamang po ang nailalo. Alam mo na yan. Ako pa nga presidente, malakas ba? Kaya ko po magsaka. Asiran po bang malisin ako? Malakas po ako? Malakas ba? Saan mo tinagkakamisa? Nasa may sangka po ako nang dumating ang kabesa. Nagtatapa po ako ng ikat sa kulapin. Alam ko kung pinanonood ako ng kabesa. Kung kaya pinabubuti ko ang paggawa. Para kung malaman niyang ako'y talagang malakas pa. Na kaya ko na pa po magsaka. Walang ano-ano po. Tinawag niya ako at nang ako'y lumapit ay sinabi niya makaakalin na ako. Sa aking saka, sapagkat iba na ang magsaka. Bakit mo naman besa? Tanong ko po. Ang wikay umalis na lang daw ako. Bakit mo besa? Tanong ko ulit. Malakas mo naman ako. Nilapitan po niya ako. Nakiusap po ako sa kanya. Ngunit ako po ay tinungkod ang tinungkod. Tinaga mo rin noon? Ang iyong anak, nagkakabisa rin. Raw. Pinagalong ka. Pamuwi na ako sa rin sa sese. Kailan? Kamakalaw ng umaga. Di ba? Tinakatulog ka ron? Tatlong buwan ako. Bakit ka umuwi? Sing! Alam ko sila, madam. Epen, ano mo na pala dito? Mananakala lang ako. Yan, napatay mo pala kabisa? Nabawal ko nga ang isaka. Binabawi ko niya aking saka. Ano ba yun? Kami sa kanya kami dati pe.
naman, ha? Dadalhin ka pa kami sira. Julio, doon kayo kukulong. Anong buhay kasi doon ang binigay doon? Patayin na rin ako. May mga tao na naman kumarating. Ngunit sa kaunti ito, kahit sa kahapon. May mga kasunod itong pulis at karamihan dito ay tagapagpagpag. Sobrang noon, bawat isa ay nagtataka. Hindi makamaniwala, gayong kalat na ang malitang inibig na ang kabesa. Sila ay nakatingin sa ng selo. Ang araw, pagulad kahapon ay mainit na naman. Nandakong alas 2, ay dumating yung kay sumagunggol ito at nang malaman ng alkalde ay agad ito na tinatawag sa paglaban. Hindi nagkakalag sa selo naman ang pinakao. Basta yun. Hindi ka na ako rin sa link. Balik na yan! Ano? Ito pa ka rin sa rehab. Era. Sinabog ka kasi. Sinabog na siya ako. Hindi makakita. Ang alam ko daw, naka-mayor. Takaselo. Sorry. Nandun naman ako sa ring. Dalagid ma'am. Mag-iisa-apat na ng hapon. Padahilig na ang sikat ng araw. Ngunit mainit pa rin yun. May kapiraso ng bilin sa sakit. Sa may inding matrix. Ngunit si Steloy wala roon. Nakatingin sa labas sa kanyang inalalako at ilalaki na nag-aaninaw na matay, tumatama ang magulang sikat ng araw. Sa labas ng sakit, nakasandig sa rehan ang batang inutusan nila kanina. Sinasabi ng bata na ayaw siyang papasukin at tanggapan, ngunit hindi siya pinakinggan ni Daracelo na ngayon hindi napagawin ng saka ang sinasabi, kundi Bakit kinuha na sa amin? Bakit kinuha na sa amin? At dyan po nagtatapos ang aming sasala. Salamat po! Ang mga estelyo ay Diyos. Ay, nako, dalagid mo, Tor.